Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, may matinding resibo para tuldukan at managot ang grupong Escudero. Senador Marcoleta, nabisto, milyon kung gumastos. Milyonaryo pero walang negosyo. At matinding pasabog ni Senator Lacson, nabulabog ang grupong Duterte sa Senado. Alam nyo mga kaibigan, matindi yung nadiskubre ni Ombudsman Remulla na money trail na naglalakihang halaga papunta kay Escudero na hindi naman tugma sa kanyang salin. Tapos ito namang si Marcoleta, nabisto mga kaibigan ang pagiging gastador ng milyong-milyong halaga ng pera noong kampanya. Pero isa din, hindi tugma sa kanyang salin at ang matindi, milyonaryo pero wala ni kahit isang negosyo. Kaya naman binira ang mga kabalbalan di umano ng mga makaduterteng senador. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos, mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Yun lang mga kaibigan, no? Nakakapagtaka. Oo. Kasi nga mga kaibigan, salin niya. Salin ni Marcoleta, 52 million. Ngayon, paano ka nagkaroon ng ganyang kalaki na SOSE? Diba? Kung sinasabi mo wala kang negosyo, tapos wala ka rin namang tinanggap na kahit anong donasyon, pero nakagastos ka ng 112 million pesos dahil sa kampanya. Tapos ipagmamalaki mo at iaharap mo sa taong bayan yung salin mo, 52 million lang. Aba, matindi mga kaibigan, no? Ang galing. Ay, nako talaga, oh. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Grabe mga kaibigan, no? Ibang klase. Milyonaryo pero walang negosyo. Gumastos ng 112 million nung kampanya pero ang salin 52 million. Iba ka talaga, Senador Marcoleta, no? Matindi yan. Oo. Kasi kung tutuusin, hindi mo kailangan maging accountant para makita ang malaking diferensya sa mga numero. Salin 52 million tapos SOSE 112 million. Abay, kung ganyan kalaki mga kaibigan ang agwat, parang insulto sa mga Pilipinong nagbabayad ng buwis, di ba? Kasama ako, kasama tayo, kasama ka kaibigan. Para bang sinasabi nila, wala kayong pakialam. Basta kung ano yung isinulat nila, yun na yun. Tindi. Ang tanong natin kay Senador Marcoleta, bakit hindi magtugma ang salin mo at ang SOSE mo? May tinatago bang yaman? O may ginagamit bang hindi idineklara? O baka naman mali ang isa? At kung mali, alin ang totoo? Tulad na lamang mga kaibigan, itong kaibigan mismo ni Marcoleta na si Escudero. O di ba? Lagi niyang pinagyayabang sa atin. Malinis daw yung kanyang yaman. Tapos mababalitaan natin mga kaibigan, anong sabi ni Ombudsman Remulla? May money trail papunta kay Escudero. Naglalakihang halaga. Pero yung salin hindi tugma. Aba, matindi talaga mga kaibigan, no? Kaya naman, binira, mga kaibigan, ni Attorney Claire Castro at ni Senator Lacson itong mga kabalbalan na mga makaduterteng senador. Pakinggan natin to mga kaibigan. Baka nakita yung mga deposits. Bakit?
Yun lang. Money trail. Naisip ko tuloy, hindi ba tumahimik si Cheese? Recently. Yes. Before talaga, press con, press briefing, kapihan, talking about forthwith, talking about impeachment. Ayan, tuloy. Hindi ba parang yung taong protectionan mo, mukhang nakaligtas sa panahon mo. Ikaw ngayon, napo-forthwith ka sa investigasyon. Diba? Ang bilis eh. Tapos nakita na yung money trail going to Cheese Escudero. Nako. Ayan tuloy, na forthwith. Ito yung definition ng forthwith, mga ka-clear. Na hindi nila ginamit. This is forthwith. Investigation, forthwith. Ng ICI, ng Ombudsman, DOJ. Yan ang forthwith. No, alam na siguro nila ngayon. Anong ibig sabihin ng forthwith? Ayan na. Ito talaga inaabangan kong balita ang pagsabi ni Cheese. Oo. Tuloy tayo. Ang problema nun, may money trail. O paano yan? Ito na naman, di ba, pamumulitika, sinisira siya. Kaya lang, money trail daw is leading to Senator Escudero. Mahirap yun eh. Mahirap talaga. Mahirap yun. Kaya pala ayaw ng impeachment ng mga na senador. May mga itinatago. Totoo naman. Ito na sa ito na, kung nangyari lahat ng impeachment, tingin ko magkakaroon pa rin ng ganito eh. Tingin ko magkakaroon pa rin ng investigasyon. Bakit? Kasi babaha pa rin. Pag umuulan. So pagbabaha pa rin, nahanapin pa rin ni Pangulong Marcos Jr. Nasaan yung flood control projects? Tingin ko inevitable to eh. Totoo mga kaibigan, hindi lang si Pangulong Marcos yung maghahanap. Hahanapin talaga ng taong bayan yan, di ba? Sino yung accountable? Bakit ganito yung nangyayari? Mantakin nyo mga kaibigan, konting ulan lang, tapos bahain na yung dating hindi naman talaga bahain na lugar. Nakapagtaka. Tapos, hindi naman talaga kailangan ng flood control project. Aba, doon nilalagay yung mga proyekto na yan. Di ba? Matinding kabalbalan mga kaibigan. Lalo na ngayon, sa mga nangyayari na talagang matitinding pagbaha. At talagang kitang-kita na mga kababayan natin, yung kagarapalan na pangungurakot na nagsimula pa noong panahon ni Duterte. Talagang mangyayari to. Totoo. Kasi, hindi naman natutulog yung Diyos eh. Kung talagang may dapat na managot, na sumobra ng pampered, mga ka-clear. Na pamper sila. Sa mga kupit-kupit. Kasi okay lang nakarang administrasyon eh. Nakakalusot. Kasi wala nag-iimbestiga. Hindi nila inalam na ang Pangulo, kahit ganito kabait, matindi. Antindi pala. Nagsalita lang si Pangulo na mahiya naman kayo. Tapos nagawa siya ng sumbong sa Pangulo. Ano nangyari? Umiikot lahat-lahat sa parte ng katawan nila. Lalo na yung may mga kasalanan. Mga dating may prinsipyo, Cheese Escudero, Magalong, at iba pa, basta nadikit kay Duterte, nagiging kulto. Sayang ng mga tao. Yun lang. Diba? Good governance, may pakikita ko. Kasi sabi na, pag hindi ka para kay Magalong, hindi ka para sa good governance, paano kung nagtotolerate ka ng killer? Nagtotolerate ka ng korap na magnanakaw pa. Ano pala yun? Korap, tapos umaming magnanakaw. Umaming korap, umaming magnanakaw ng kabarangbayan. Tapos nagtotolerate ka ng maraming babae. Bakit? May babae ka ba? Diba? Idol mo. Baka may babae ka rin. Tinatanong lang yan ha. Ibig sabihin, nag-idol ka, na killer, umaming korap, tapos, sinabi mo, mali yung ginagawa sa tukang, pero nagpatuloy. Idol mo pa rin. Babaero. Tapos, ang laswa sa mga babae pag nasa camera, idol mo pa rin. Ang good governance, puso. Yes. Hindi bibig. Kaya huwag niyo sabihin na pagka you are critical of Mayor Magalong, you are not for good governance. Wag angkinin. So yun lang, at nakita natin, ito lang sa akin, paalala, Senator Cheese Escudero, you're a good lawyer naman. Do your best.
Diba? Kung may money trail dyan, you have to explain it. Lalo na yan, kasi nagbigay ka ng parayba kay Hart. 56 million yun. Diba? Mako-question talaga yun. Parayba na yan. So, kasi si Hart, laging pinopost lahat yung nangyayari sa kanya, yun tuloy. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, nung panahon talaga ng mga Duterte, dito talaga nagsimula yung matinding korupsyon na ipinagpatuloy hanggang ngayon. Kasi nga, akala nila hindi sila mahuhuli. Kumbaga, nasanay na sila, no? Na hindi nila alam yung salitang transparency at accountability. Wala sa kanila yan. Kasi alam naman natin kung anong nangyari nung panahon ni Duterte, lalo na yung Parmali. Oh, 'di ba? Antindi ng ano diyan, ebidensya. Pero ano nangyari? Ibinasura lang. Walang nakasuhan. Lahat ligtas. Kaya nasanay sila. Kaya naman mga kaibigan, tulad ng sinasabi ngayon ni Senator Lacson, yung kanyang matinding pasabog, kung yung bitbit ni Marcoleta na si Gotesa ay puro salita lang, wala namang resibo, abay ibahin mo itong mahalagang witness ni Senator Lacson. At ang matindi mga kaibigan, kung sangkot na dito sina Escudero, sina Jinggoy at Joel, aba, may bago mga kaibigan. May bagong isasabit na talagang ikakagulat nating lahat. At hindi lang basta-basta bunganga mga kaibigan, ha? May resibo talaga. Oo, tulad na lamang ng resibo na mayroong money trail papunta kay Escudero. Ito, pakinggan natin mga kaibigan. Itong VIP na sinasabi na ihaharap nyo, ito ho ba dating politiko na ano bang balita kasi namin parang telling all daw to tell all Tama ba yung info? Yung tao could wrap up yung usapin tungkol sa flood control kasi may mga bago siyang sasabihin, may mga bagong pangalan na babanggitin at magbibigyan ng detalye. May mga ayon sa kanyang naitabi mga digital file, kung ano man yung kanyang mga pinanghawakan. Kasi hindi ko naman tatanggapin kung say so, kung salita lang, wala namang backup na dokumento man lang. O kaya wala magko-corroborate sa kanyang sinasabi. Malabo yun. Yun nga Kasi yan ang nga nangyari kay Orly Gutesa. Mag-isa lang siya. Pero kung sariling salita lang ni Orly Gutesa at siya lang, at yung pa nga, na-complicate pa noong resolution ng Manila RTC yung na-falsified na fortune signature ng notaryo publiko, medyo lumabo. Okay, pero yung sinasabi yung VIP witness, ang parang pangamba nyo rin, parang wala din siyang, hinahanapan nyo rin ng corroborative na somehow mag-support sa sasabihin nito. Yun din ba nagiging Hindi. problema? May mga dokumento siya. Okay. Kasi ang sinabi ko, ang kabilin-bilinan ko, kung magbabanggit siya ng pangalan at maninira ng pangalan na wala naman siyang pruweba, kundi yung kanyang sariling salita, o walang pwede mag-corroborate sa kanya sinabi na testimonya man lang o kaya dokumento, wag na siya magbanggit kasi wala rin eh. Yun nga, mababanggit ka, hindi mo naman kayang susugan ng corroborative evidence. So, useless. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Lacson. Useless talaga. Kung ang bit-bit mo lang, ipipresenta mo yung sarili mo bilang witness, puro hearsay lang, puro bunganga lang, ay wala. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng lumusot yan kay Senator Lacson. Baka pwede pa kay Marcoleta. Di po ba? Kasi nga ganyan yung ginawa niya eh. Di ba? Dito kay Gotesa. Presenta niya. Sorpresa pa nga daw eh. Pero mga kaibigan, puro bunganga lang. Tapos peke pa yung notaryo. O di ba? Pero nung tatanungin na siya ng DOJ, biglang nawala mga kaibigan, di na makita. Paano? Wala eh. Walang resibo. Puro nagtuturo lang katulad ni Escudero, di ba? Wala namang resibo. Tapos malaman-laman natin sila pala yung merong resibo na laban sa kanila. Money trail. Ganun dapat, Marcoleta, no? Pag magpipresenta ka ng isang witness, please naman, may resibo. Laging sinasabi yan ni Senator Lacson eh. Parang di ka tuloy abogado. Kaya ka pinagtatawanan nila Justice Carpio dahil sa ganyang style mo no? Ay nako talaga Pero ngayon, di ba meron akong rekomendasyon ng ICI para doon sa filing of charges, pinorward na nila sa ombudsman laban dito. Tatanungin ko lang kasi kayo rin, senador, sa dalawang senador, si Senador Jinggoy at si Joel Villanueva, for now ho ba dun sa mga investigation nyo, meron ho bang ano ho ba yon basis na nirekomenda ko sila ng ICI?
as far as the Blue Ribbon is concerned? Naimbitahan ako ng ICI along with the Senate Oh. President. Iniwanan ko sa kanila yung buong files ng aking 2 privilege speeches. Okay. Pati yung Sa mga ICI? nakalap, o sa ICI, Okay. pati yung nakalap doon sa Senate Blue Ribbon na hearings. Kasama Okay. doon yung pagka-implicate kay Senator Joel at saka Senator Jinggoy. Okay. So ang pagkalam ko, meron pa silang ibang nakalap na ebidensya apart from yung aming na-submit. So, yun ang pagkalam ko, kaya nirekomenda nila na sampahan na ng sumailalim na sa preliminary investigation. Pati yung kay Senator Chis Escudero, ganun din. Mukhang si Ombudsman Remulla, Yes. kasi patuloy naman yung pakipag-ugnayan nila sa AMLAC, Okay. dahil 'di ba may mga pros and accounts tapos Oo. natusundan ng AMLAC. Oo. In all probability, ang pinanggalingan ng sinasabi ni Ombudsman Remulla Okay. na meron silang na-trace na movement Money trail. ng Money trail. transaction. Yeah, money trail. Yun ang sinasabi Palagi niya. ko nanggaling sa AMLAC yun. So aside okay. from yung testimony ni Yusek Bernardo implicating Senator Chis Escudero, baka meron pang nakalap yung ombudsman Kay Maynard nga, di from ba? the AMLAC. Money trail eh. Di ba yung money trail? Yeah, money trail. Si May Yusuf duty di ba Bernardo. yun? Kasi Tama. nagtutugma yung Okay. testimonya pati yung money trail. Yun mga kaibigan, nako, matindi talaga to. Oh. Kaya Senador Escudero, wag ka nang magpakasanto-santo, no? Oh, ombudsman na mismo ang nakadiskubre ng money trail na konektado ka daw sa malawakang korupsyon. Nako. Tapos may gana ka pang sabihin, ni Escudero, mga kaibigan, na 18 million lang daw yung kanyang salin. Siya pa raw yung pinakamahirap na senador eh. Sa ngayon, ba matindi? Kung ganon, bakit? Bakit yung lifestyle mo, pang bilyonaryo? Sige nga ho, bakasyon sa luxury resort, designer brands, di ba? Yung mga gamit, tapos yung mga event na pinupuntuhan, puro elite, di ba? Mga elitista yung mga kasama. Pero sa papel, mga kaibigan, halos mahirap daw siya. 18 million? Grabe naman. Hindi ba insulto yan, mga kaibigan, sa atin? Na nagtitiis sa mahal na presyo, tapos kakulangan ng trabaho. Kasi nga, mga kaibigan, harap-harapan na to na pangloloko Di po ba? Kung may nadiskubre, mga kaibigan, na money trail, hindi pwedeng palusot lang ang sagot. Di po ba? Nasaan ang transparency? Na pinagyayabang mo dati, Senador Escudero. Bakit iba ang kwento sa dokumento at sa aktual na pamumuhay mo? Sige nga po. Tapos, kung may pera kang hindi dineklara, saan nanggaling yan? 18 million tapos meron palang money trail na tinatanggap, naglalakihang pera. Kapal na mukha. Sawang-sawa na kami. Sawang-sawa na ang taong bayan sa ganitong klaseng drama. Kaya kung talagang malinis po kayo, lalo na po kayo, Senator Chis, Marcoleta, mag-amang Duterte, at sino-sino pa dyan, kahit kaalyado ni Duterte at kaalyado ni Marcos. Please lang, kung talagang malinis po kayo, sige nga ho, yung matagal ng hamon sa inyo, lalo na dito sa mag-amang Duterte na to, buksan nga ninyo yung inyo pong bank account. Sige nga po. Kung wala naman po kayong tinatago, wala dapat ikatakot, di po ba? Pero kung may bahid po, kung may bahid ng korupsyon at may bahid ng katotohanan, yung money trail na yan, lalo na dito kay Escudero, abay dapat lang po, managot po kayo. Hindi lang sa batas, kundi sa taong bayan. Kasi sa panahon ngayon, mga kaibigan, kitang-kita na po ang galit ng taong bayan. Ang tanging hiling namin, may managot at may makulong. Di po ba? Alam nyo, mga kaibigan, sa laki po ng kinakaharap nating problema, lalong-lalo na dito sa mga nangyayaring korupsyon, meron daw isang tao, mga kaibigan, na talagang dadagdag sa solusyon at babawas dito sa mga magnanakaw sa ating bayan, lalong-lalo na dito sa ating gobyerno. Alam nyo po ba kung sino ito? Ito po, walang iba kundi si Tikboy. Langyaw talaga, mga kaibigan, no? Ang sabi niya, mga kaibigan, kapag nanalo daw siyang isang senador, mababawasan daw ng isang magnanakaw. Tapos, madadagdagan po ng isang senador na isang honest at mataas ang kanyang kredibilidad. Grabe, mga kaibigan, no? Nagpapatawa talaga to no? Grabe, mga kaibigan, no?
Kaya mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.